prophecy. It's 4415 Records. Napapalibutan ito ng mga malaparaisong kabundukan at dinadaluyan ng sariwang tubig na nanggagaling pa sa bukal ng bundok. Ang mga uri ng pamumuhay dito ay malayo sa pang-araw-araw natin na kinagisnan sa lungsod o syudad. Ito nga pala ang komunidad ng Sitio Tangan-Tangan na matatagpuan sa barangay ng Maamot dito sa bayan ng San Jose na nasasakupan ng lalawigan o probinsya ng Tarlac. Magandang araw po. Ito pong kinakatayuan namin ngayon. Ito po yung sapa. Dito po sa bandang kaliwa ko, ito po yung sapa na dumadalo yung mga tubig patungo sa barangay Maamot hanggang sa Tarlac City na rin. Kasi isa lang naman po yung yung pupuntahan nila. At dito naman po sa sa kanan, bandang kanan ng sapa. Dito po sa yan. Dito po yung tubig na na pinanggagalingan o yung punot, yung pinakasimula ng sapa na to ay mula pa sa probinsya ng Zambales, sa lalawigan ng Zambales. At ito po sa likuran ko na mayroong daan, kung makikita nyo, yung may mga bato. Ito po yung daan na patungong bayan ng San Jose. Dito po sa lalawigan ng Tarlac. Ngayon, so andito po kami ngayon sa Sitio Tangan-Tangan, dito sa barangay Maamot, San Jose, Tarlac, na kung saan merong 3 sitio na magkakatabi dito na hindi accessible sa sa mga sasakyan, ganyan. Humigit kumulang 60 kabahayan ang nakatayo dito at halos nasa 400 residenteng individual ang mapayapang naninirahan. Tanging pagsasaka at paghuhuli ng mga isda sa sapa ang kanilang pinagkakakitaan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sige po. Ilang taon ka na dito nakatira? Dito sa matagal na, sir. Mga ilang Pinanganak ako dito. 48 mag-50 na ako. 48 ka na ngayon? 50 na, sir. 50. Yung mga hanap buhay niyo dito, ano bang pinagkakakitaan, mga ganyan? Nagtatanim lang, sir. Pagtalo. Kainin yung gawa ng uling. Saka kuya. Bunog. Oo, sir. Nagkukuryente. Kuryente ng bunog. Tapos, ano pa ba yun? Nung nagkaroon ng medical mission dito nung nakaraan, kasama yung mga doktor ng Tarlac Provincial Hospital. Tapos, anong naramdaman mo noon nung nagkaroon ng activity dito na? Naging awa kami, sir. Dahil may pumunta dito na medical mission. Siya po pala si Nanay, ano pong pangalan niyo? Ligaya. Si Nanay Ligaya Bautista, tubong Sitio Tangan-Tangan dito po sa bayan ng San Jose, dito sa probinsya ng Tarlac. Maraming salamat po. Bali po, ito po yung tinatawag nilang tribal hall na kung saan dito po ginaganap ng mga tribal kagawad sa pamumuno ng tribal chieftain. Dito po nila pinag-uusapan o pinagpupulong-pulungan yung mga magagandang proyekto o mga dapat pang gawin sa sitio na to sa pagtupad ng peace and order, katuwang ang mga sundalo at pati na rin yung sa edukasyon, meron ng mga guro
Bali ito pong tribal hall na tinatawag ay matatagpuan po dito sa pinaka-pueblo o pinaka-sentro ng sitio na to. Dito sa Tangan-Tangan. Habang ako ay naglalakad papuntang school, no. Kasi titingnan ko yung power bank kung ilang percent na ba kasi doon lang kami nakikipag-charge. Doon sa school, doon sa mga teacher sa Tangan-Tangan Elementary School. At sakto naman po na bumuhos yung ulan. No? Sakto naman na bumuhos yung ulan natin dito sa lugar na to. Bali mga rin naman, mga 1 minute na walk. Malapit lang. Ito ang Tangan-Tangan Elementary School na siyang nag-iisang pampublikong paaralan na kung saan hindi lalampas sa 100 mag-aaral ang nakapag-enroll ngayong school year. Magandang umaga po. Ito po yung aking pong nakapanayam, yung isang teacher dito sa Sitio Tangan-Tangan na dito po sa Barangay Maamot na matatagpuan po dito sa bayan ng San Jose sa lalawigan ng Tarlac. Ma'am, simula po nung first day of school mo dito, una pong tanong kung ilang months or years ka na po bang nagtuturo dito? Almost 1 year na ako nagtuturo. Opo. Almost 1 year and simula nung nakaraang taon, ano po bang na-experience mo dito? Kumbaga, ano po bang pagkakaiba dun sa Tarlac City or sa mismong Patag compare dito sa lugar na to? Nung nag-start kami na ma-hire, month of August, sobrang hirap ng transportation or wala talaga siyang transportation. Yung source lang namin is paglalakad talaga. Mahirap siya kasi dinadaanan namin yung mga ilog, yung padaming bundok, samahan pa ng init at ulan. Kaya masasabi ko na sobrang layo kapag nasa Patag ka kasi yung pagpunta mo pa lang dito para lang makapagturo ng mga bata is sobrang hirap na. Opo. Ito po nga, ito pong Sitio Tangan-Tangan na dito po parang yung napanood pong documentary na nagaganap doon sa General Nakar sa probinsya ng Quezon, which is ang lakaran po doon simula sa barangay is almost umabot ng 3 days. Yung mga teachers doon, kada paggabi, meron naman silang natatagpuan na pahingahan na bahay, doon sila natutulog. And after 3 days ng paglalakad, doon sila nararating na nila yung sitio na gano'n. Basta po sa General Nakar yun, yung napanood ko. Di ba ma'am, kasi ma'am, nung experience namin dito talaga, yung pagmalakas yung ulan, di ba? Yung ragasa ng tubig sa sapa, sobrang nakakatakot rin eh. Tapos yung dala-dala namin na pakabigat. Yun lang. Siya nga po pala siya, ma'am, pangalan niyo po? Ako po si Teacher Kathleen Sarmiento from Iba sa Tarlac po. Tapos ano pong grade yung tinuturuan niyo? Multi-grade po kami dito. 5 lang po kami mga guro. Yung isa po ay head teacher po namin. Kami po yung 4 na nagtuturo dito. Ang tinuturuan ko po ay grade 1 na po. Ma'am, maraming salamat. Ako si Lawrence Ondivilla, isang tagagawa ng parang isang independent documentary creator. At po mula dito sa Sitio Tangan-Tangan na Barangay Maamot, San Jose, Tarlac. Yun lamang po. Maraming salamat. 3 minutes lang oh. Ang Sitio Tangan-Tangan, isa ito sa matatawag na isolated or remote community sa mahigit libu-libong komunidad dito sa Pilipinas dahil minsan o bibihira lang ito mabigyan ng serbisyo publiko kagaya ng pangkalusugan, telecommunication, mga kalsada,
at tulay na patungo o palabas na madaraanan sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga residente. Ngunit ang sityo ng Tangan-Tangan ay tangan-tangan at tinataglay pa rin ang malaparaisong likas na yaman na siya namang pinagkaloob ng may kapal para sa mga naninirahan dito. Ako nga pala, si Lawrence Ondevilla, at ito ang dokumentaryo.